Magandang umaga, ito po ang Mike Abe Live. Sabay na yung napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Ngayon pong araw ng Tuesday, January 28 na po ng ating 2025. Ilang araw na lang, Valentine's na, di ba? Dahil papasok na ang buwan ng mga puso, sabi nga nila, pero dapat lahat ng oras, lahat ng araw, ay may puso tayo. Dahil February, di ba, sa susunod na buwan. Kamusta na po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kabayan? Ano man po ang mga pinagkakabalahan, sama-sama ulit tayo sa umagang ito. Tigit sa lahat ng ating mga kabayan sa abroad, hindi lang po ang overseas Filipino workers, mga Pilipinong nagbabakasyon, nagpapalamig kasi malamig pa rin ho sa mga bansang nagyayelo winter sa panahong ito. Nakasakasama namin kayo sa mga balita. Lalo na ang mga Pilipinong patuloy nagmamahal at nagmamalasakit sa ating gobyerno at sa ating Pangulo para ho sa kabutihan ng ating bansa. Mabuhay po kayo. Yung mga pasaway, mga taksil, mga traidor, makapili, huwag na natin pansinin yan. Paliit ng paliit yan kasi isa naman ang agenda ng mga yan. Okay? 4 na minuto na makaraan po ang alas 9 ng umaga at narito na ang mga balita. Sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ng binding term sheet agreement sa pagbili daw po ng Maharlika Investment Corporation ng 20% share ng Synergy Grid and Development Philippines Incorporated, SGB, sa National Grid Corporation of the Philippines, yung controversial na NGCP naman. Ang investment na ito ay mahalagang oportunidad para sa pamahalaan upang makakuha ng mas malaking impluensya sa critical power infrastructure ng bansa upang masiguro daw ang bawat Pilipino na mayroong access na maaasahan at abot kayang kurente or power. Ayan, maganda ito. Sana po'y magtuloy-tuloy para wala ng brownout, para wala ng shortage. Dahil kasi ang inirihiya ay isa ho sa napakahalaga sa ekonomiya ng bansa. Pagka maayos ang supply, maraming kapitalista, local and foreign, ang ating makukumbinsi. Lalo na kung bababa ang bayarin, ay hindi lang ho sa mga negosyante papabor yan. Sa mga consumer ng mga Pilipino. At sana ho pakisilip na rin, Mr. President, yung ibang mga pribadong sektor na nagpapatakbo ng inirihan ng ating bansa. Baka naman masyado silang gahaman. Baka naman masyado silang magtubo. Baka masyado naman silang umaabuso sa demokrasya para sa kailang interes. Huwag naman. Kailan kaya mangyayari na katulad sa ibang bansa na kontrolado ng kailang gobyerno ang inirihiya? Ay dito sa atin, pribadong sektor na nagpapatakbo, kaya tayo parang lagi nakikiusap sa kanila Kaya pag sila nag-increase, kahit magkaano, wala na tayong magawa. Pero kung gobyerno may kontrol at siyang may-ari ang gobyerno, walang increase at hindi tayo maaabuso. Kailan kaya? Wish lang natin yan. Dahil kasi sa ibang mga mayamang bansa, tulad sa Singapore at iba pa, sila yung nagpapatakbo ng enerhiya, kaya swabing-swabe. Sana all, tuloy ang ating mga balita pa rin. Nagpaabot na ho ng pakikidalamhati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naiwang pamilya at malalapit sa buhay ng aktres na si Gloria Romero, na isa sa mga haligi ng Philippine cinema. Ibinahagi rin po ng Pangulo ang kanyang alaala ng yumaong aktres na nung una niyang nakilala sa pelikula Ginuhit ng Tadhana. Isang biological film pa ito na sumasailalim sa buhay ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ganun pala Mula nang naging tagahanga na siya ng talento at trabaho ng aktres. Sinabi rin ng Pangulo na hindi lamang basta isang aktres si Romero, bagkus isang mabuting individual at tiyak na hindi ito makakalimutan sa Philippine cinema at entertainment industry. Ayan, totoo yan. Napakaganda ng pangalan yan. Maganda ang legacy at hindi ho yan nakisawsaw o nakaalam sa anumang kulay politika. Talagang trabaho lang siya at pagiging isang veterana at magaling na artista, actress. At nakikiramay din po kami at ang programang ito dahil wala ho tayong magagawa niyan. Yan ay panahon talaga na may mga nawawala dito sa ating mundong ginagalawan. Okay? Patuloy pa ang paghahatid ng tulong daw sa mga pamilya sa Negros Island na naapektuhan ng masamang kondisyon ng Bulkang Kanlaon. Batay sa pinakahuling ulat na po ng Department of Social Welfare Development,
DSWD pumalo na ho sa halos 71 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na ipinamahagi daw po sa mga naapektuhan sa pagputok ng bulkan na nagmula ito noon sa DSWD, local government unit at non-government organization. Ang laki na pala ng prohibition itong bulkan na ito, ha? Madaming isda ang mabibili nun, ha? Maraming textbook ang magagawa nun, ha? Pero dahil dyan ay doon na pupunta. At sa mga pagkakataong ito, or sa pagkakataong ito, si Assistant Secretary, Spokesperson Irene Dumlao ng DSWD ating munang abalahin ngayong umaga at kaugnay pa rin ang mga galawan sa tulong. Alam mo naman, itong trabaho nila, tumulong sa lahat ng kalamidad. Asek, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Magandang umaga, Sir Mike. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Malaki na pala ang naitulong, ayuda ng DSWD sa mga biktima ng Bulkang Kanlaon sa Negros, Asek. Tama po, Sir Mike. Sa katunayan, sa pinakahuling ulat natin, nasa mahigit 87.4 million pesos worth of humanitarian assistance na po ang naipahatid natin dito sa Negros Occidental at sa Negros Oriental, bunsod nga po ng pagputok ni Mount Canlaon. At nagpapatuloy po tayo na nagpapahatid ng mga family food packs and non-food items, particularly in Bago City, La Carlota City, gayon din sa La Castellana, sa Murcia, sa Pontevedra at sa San Carlos City, dyan naman po sa Negros Occidental, and of course, Canlaon City in Negros Oriental. At gayon din po, aside from the food and non-food items na pinapamahagi natin, tayo rin po ay nag-a-assist as part of our mandate under camp coordination and camp management and the protection of internally displaced persons. Nag-a-assist din po tayo sa mga student evacuees sa kanila pong pag-aaral. So kasama po yung ating mga field office camp coordinators. Gumagabay po tayo sa mahigit 1,600 na mga school-age children o yung mga 6 to 12 years old na pansamantala ay nanunuluyan nga po dito sa mga evacuation centers para po magpatuloy ang kanila pong pag-aaral sa pamamagitan ng blended learning approach. Okay. Ilan po ba ang evacuation center na pinag-uusapan natin at ilan ang evacuate sa ngayon? More or less. Yes, Sir Mike, sa kasalukuyan po, nasa 23 ang open evacuation centers. Dami pala. At nasa mahigit 3,000 pong mga pamilya ang pansamantala ay nanunuluyan po sa mga evacuation centers na yan. To be very specific, in Negros Occidental, particularly in Bago City, La Carlota, La Castellana at San Carlos City, meron po tayong 15 evacuation centers. Meanwhile, sa Canlaon City ay may 8 naman po na evacuation centers. So kaya pa bang tustusan ito? Kaya pa bang ibigay ang lahat ng kailang pangailangan? Kung kailan tatagal ito, hindi natin alam kasi yung bulkan uncontrol yan. Di ba? Kamakalawa, kahapon lang nag-alboroto na naman. So hanggang kailan ang forecast nyo? At kaya bang sabayan ang pangailangan ng ating mga evacuees? Yes, Sir Mike, tama po iyan. Nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development na mag-augment ng resources ng mga local government units para matugunan po natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan. And in fact, Sir Mike, aside from the food packs and non-food items na naka-preposition dyan po sa Negros Oriental at Negros Occidental, sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na rin tayo sa mga lokal na pamahalaan nang sa gayon madagdagan natin yung mga food items na ipinapamahagi po natin. Batay na rin po sa naging kautusan ni Secretary Rex Gatchalian with the directive also of President Marcos Jr. ay magbibigay din tayo ng mga ibang food items. Magkalalagay po tayo ng mga community kitchens para magkaroon din naman ng relief from the food packs that we are distributing. Para meron ding mga hot meals na mai-distribute dyan po sa mga kababayan natin. So yes, Sir Mike, nakahanda po ang DSWD. Paano ba ang sistema ngayon? Dahil alam naman natin na mga evacuation center, medyo mahirap talaga ang buhay dyan. Halo-halo ba sila? Yung mga buntis, nakahalo sa karamihan? Yung mga bata, nakahalo rin? O yung mga senior citizen, meron bang sariling mga lugar sila? Paano ito? Kasi mahalaga yung hindi masyadong nagsisiksikan at na kahit papaano ay magkakahiwalay pa rin yung
kanilang tinutulugan or pansamantalang tinatambayan sa araw-araw? Yes, Sir Mike. Actually, dahil tayo ay nangunguna rin sa camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons, yung ating mga camp o mga field coordinators natin, tinitiyak na may mga friendly spaces para sa mga vulnerable sectors. In fact, nag-distribute din po tayo ng mga women-friendly space kits at mga child-friendly space kits. Ito ay upang matiyak na yung mga karapatan at yung kagalingan ng mga vulnerable sectors, particularly women, children, the elderly, persons with disabilities, ay maprotektahan at mapangalagaan. So, merong mga modular tents para meron din naman pong privacy amongst internally displaced persons and families. And sabi ko nga po, matiyak na maprotektahan din yung mga karapatan ng mga vulnerable sectors po natin. Okay, at alam ko naman na wala namang ibang mga problema ngayon na kinakaharap ang DSWD. Wala naman typhoon, wala kung ano, so sa bulkan lang, especially diyan sa Canlaon, nakatuto kayo at palagay ko may bibigay ang lahat ng atensyon dito. At hopefully wala nang iba pang mga sumabay pa. Dahil tayo malayo, papunta tayo summer, matagal pa yung pag-ulan, so wala namang ibang masyadong natututukan ngayon, kundi maliban dun sa ibang mga regular program, tulad ng mga 4Ps at iba pa, hindi ba? Tama ba, Asek? Tama po, Sir Mike. Dahil nga po hindi po masyadong marami yung mga disasters or emergencies na kinakaharap po ng ating bansa, ang ginagawa po ni DSWD ay pinapaigting nito ang production nito sa mga major hubs at gayon din sa pag-preposition ng mga non-food items and food items sa iba't ibang mga warehouses natin sa iba't ibang panig po ng ating bansa upang matiyak natin yung kahandaan ng ating pong ahensya for disaster response operations anytime nakakailanganin nga po ng tulong from the DSWD. Idagdag ko lamang po, Sir Mike, sa Region 6 and Region 7, nasa mahigit 100,000 family food packs ang nakapreposition po dyan. Okay. Para nga po handa tayo na tumugon kung kinakailangan po o sakali nga po na mag-alburuto muli si Mount Canlaon. Okay. Eileen, Asek, baka meron pa akong hindi na itatanong or gusto mong public service announcement ay nasa iyo ang pagkakataon sa oras na ito. Asek Dumlao. Yeah. Opo. Sir Mike, una-una tayo nagpapasalamat at binigyan daan niyo po muli ang DSWD sa inyong pong programa. We would like to take this opportunity para muling paalalahanan ang ating mga kabayan na maging mapanuri tayo, bantayan po natin yung mga social media pages na nagpre-pretend to be DSWD at nagpo-proliferate ng mga fake news. Kung meron po kayong mga nakikita dyan sa social media, pagpaalam po natin sa DSWD nang sa gayon ay mai-report po natin sa kaukulang mga ahensya. At gayon din po, huwag po basta-bastang maniniwala sa mga impormasyon na ipinapakalat po nila sa social media. Ang mga impormasyon po sa mga programa ng DSWD ay nakapost lamang po sa mga official communication platforms ng aming pong ahensya. And tandaan niyo po, hindi po magbibigay ng link ang DSWD sa social media para sa mga programa po nila. Okay. Yun lamang po, Sir Mike, and muli maraming salamat. Salamat din po. Mga kaibigan, si Assistant Secretary Irene Dumlao ng Department of Social Welfare Development, DSWD. Asek na, tagapagsalita pa. Ayan, kumpleto. Pero ganun palang karami pa rin. May daw 3,000 pamilya ang kinakailangan nilang ayudahan, bantayan at suportahan ng ating gobyerno dyan po sa Negros dahil nga ho biktima ng bulkang Canlaon. Maaari nang humawak. Naku, ang gandang balita nito. Good morning sa mga taga Iloilo. Muli sa mga pwesto sa public office, si dating Iloilo City Mayor Jade Patrick Mabilog. Ito ay nihayag ng Executive Secretary Lucas Bersamin matapos nga po mabigyan ng executive clemency ni Pangulong Marcos Jr. Kung saan nga po ay burado na ang pananagutan na administrative case nito. Matatandaan noong October 23 ng 2024 or 2017, 17 pa pala, nagdesisyon ng ombudsman na i-dismiss daw ang alkalde sa pagiging alkalde si Mayor Mabilog dahil sa naging palaglabag nito anya sa Republic Act number
3019 o tinatawag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayan. Ay, katunayan po, naharas lang naman yan nung nakaraang gobyerno. Ayan. Lubos naman po ang pasasalamat ni dating mayor pa rin ng Iloilo City Mayor nga po, Jade Patrick Mabilog, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa natanggap niyang executive clemency nga po mula sa presidente. Nangako siya na patuloy siyang magsiservisyo sa mga Ilonggo sa kahit na anuman kapasidad at sa pamamagitan niya ng mabuting pamahalaan alinsunod sa utos ng Pangulo. Ayan. Ito na lang bilang background, baka sabihin nyo, bakit ba nakakasuhan ito? Bakit ba naharas ito? Bakit nagtago sa Amerika? Isinama po ito ni Digong Duterte, dating Pangulo, sa listahan ng mga di umano protector ng drugs. Ibig sabihin, kasama sa listahan siya na itutukhang. Diretsahan na tayo. Di ba nung araw na yan, pag nasama ka sa listahan, tukhang aabutin mo. Ito yung mayor. So hindi lang isinama sa listahan, kung hindi, kinasuhan pa ng korupsyon. Kaya nasuspindi o nawala siya sa pwesto as mayor ng Iloilo City. So sa takot nito na baka yung kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya ay delikado na dahil noon 2-5 ang patayan, araw-araw, may gabi, may almusal, may tanghalian. Di ba? Ayun, nagpunta ng Amerika, kumuha ng political asylum, binigyan ng Amerika ng proteksyon. Noong last year, 2024, bumalik na dito under President Marcos na diretso sa NBI, sumurrender, so hinarap yung kaso. At ngayon, binigyan na nga ho ng executive clemency nga po ng ating Pangulo. So makakabalik na ulit siya. Ay balita ko, kandidato yatang mayor ulit yan di ba? Kaya gandang balita sa mga taga Iloilo. Ito, kaunting background bago kami mag-break. Walang kulay politika pero background lang. Ang ating Pangulong Marcos noong 2022, hindi nanalo sa Iloilo Province. Ang nanalo dyan si Leni Robredo. Pero dito sa aksyong ito ng Pangulo, walang politika. Nakita niya, kailangan bigyan ng pagkakataon si Mabilog. Ito po si Mabilog na nakikita ngayon, piklawan, dilawan yan. Tandaan niyo sinasabi ko. Pero kay Pangulong Marcos, wala nang kulay, politika. Ang kanya kung ano ang tama, ano ang maganda, ay ibinigay. Kaya mabuhay ang mga taga Iloilo. Mabuhay ang mga Ilonggo. Pasalamat kayo sa ating Pangulo dahil siya ay ganoon. Hindi katulad nung nakaraan, sabi ni Mabilog, bakit ka ba hinaharas nung nakaraang gobyerno? Kasi hindi ko tinulungan noong 26 election. Ayon, di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Ayan, background lang yun, kasi baka kayong malito Sino ba yung Mabilog? Bakit ba nabilog yan? Ayan ang katotohanan. Bakit siya nabilog? Balik po kami sa ating mga balita maya-maya. Siyempre dito po sa Mike Abilay. Balikan natin ang ating mga balita sa umagang ito at live report muna. J. Mark Tagal, Radyo Pilipinas, suspect sa online sextortion. Grabe Nadakip ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Mandaluyong City. Narito ang live report. Yes, partner, arestado nga ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang lalaki sa Mandaluyong City matapos reklamo ng kanyang kalaguyo dahil sa umanong sextortion. Sa ulat ni PNP ACG Director Police Brigadier General Bernard Yang, nahuli sa entrapment operations ang 42 taong gulang na suspect na kinilala lamang sa alias na Don makarang pilit na makipagkita sa biktima sa isang motel. Nagkakilala umano ang dalawa sa isang sa isang dating site kahit kasal na ang lalaki na nagresulta naman sa kanyang relasyon at palitan ng malalaswang video at larawan. Pero nang makipag-break na ang 33 anyos na biktimang babae, dito na ipinakalat ng suspect ang mga explicit materials sa pamilya at kaibigan ng biktima. Dahil dito maharap si alias doon sa patong-patong na reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act, Grave Coercion at Safe Spaces Act. Gamer Tagala na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ibang klase rin yung mamang yun May pagkarabit. Tuloy ang ating mga balita. Sinusugan daw po ni House Appropriation Acting Chairman ni Stella Kimbo.
ang naunang pahayag ng Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amina Pangandaman at Senate President Chis Escudero ang mismong ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na legal, ayan, wasto at may patutupad ang inaprobang 2025 General Appropriation Act or GAA. Higit pa ni Kimbon na walang katotohanan na may mga blanco sa 235,000 na line items ng pambansang pondo. Grabe, no? Ganun palang kalaki yun. Dami palang items doon. Ayun. So, ayan na, nagsalita na. Ilang araw hinahanap nila. Ayan, nagsalita na po ngayon. So, tingnan natin. Malayo naman kasi yung GAA kaysa sa committee report. Yung BICAM report, hindi yun batas. Ang batas ay yung GAA. Pag pinirmahan ng Pangulo, ipatutupad yan. Ewan ko talaga, wala na sigurong materialis sila. Wala nang issue yung anti-Marcos, kaya pati ito pinipilit nilang ipagsiksikan sa kukutin ng mga Pilipinong iilan. Pero ang matitinong Pilipino sa buong mundo ay hindi naniniwala diyan sa kailang akusasyon. Naniniwala sila legal ang budget na ginagastos na 28 days na mula noong January 1. Ayun. Kinundi na naman po ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Ayan. Uy, ng La Union ito, yung malaking mama. Ayan, malaking mama niya. Pagpapakalat daw ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, wow, ng maling impormasyon kaugnay pa rin sa 2025 national budget. Ayon kay Ortega, isa umano itong hakbang para maibalik ang bilyong-bilyong pondo ni Vice President Sara Duterte. Lamang anya lumang tugtugin na anya ang pagpapakalat ng fake news gamit ang mga internet troll upang manipula ang pag-iisip ng publiko. Maantindi nito at tinukoy talaga. Yan po yung mama. Ay, alam mo yung pamilya nga, napakalaki ng pamilya nga sa La Union. Yan po may hawak ng La Union, yung mga kanilang pamilya. At saka ho yan ay isa sa mga aktibong congressman, pati sa mga public hearing. Pagpapanagot sa mga troll at mga nagpapakalat ng fake news, itinutulak na ho ng House Strike Committee ayon kay House Committee on Public Order and Safety, Chairman Dan Fernandez. Bagamat kinikilala ang freedom of expression or ng bawat isa, may hangganan din ito lalo na at kung isinasadya at sobra na ang pagpapakalat ng kasinungalingan at malisyosong mga impormasyon online. Ay, alam naman natin kung saan nanggagaling ang fake news. Di pa panagutin ninyo. Kasuhan nyo. At gumawa kayo ng mga malalakas na batas na magbibigay pa ng parusa. Samantala, ginit naman ni Senator Risa Hontiveros na pinalakas ang isinusulong niya niyang tinatawag na Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Di pa pala tapos ito? Or Senate Bill 1979, Responsible Parenthood and Productive Health Law. Ito ay tugon ng senador sa pahayag daw po ng Department of Health Secretary Teddy Teodoro Herbosa na sapat na anya ang itong RPRH law para matugunan daw po ang problema ng mga teenage pregnancy sa Pilipinas. Ay kahit kayo pong mga magulang, tayong mga magulang, kayo dyan, ay pangalagaan nyo inyong mga anak. Huwag niyang maligaw ng landas na napakabatang edad kasi hindi nila alam pa ang magiging buhay niyan. Kasi naman, 13 years old, may anak na Ay siyempre, nakadisgrasya dyan, ganun din ang edad. Anong alam ng mga yan? Pagka sa pagpapalaki at magandang buhay ng Pilipino, di ba kulang kasi minor de edad. Sa kababaihan, 18 years old, di ba? Yan, hindi na minor de edad ang 18 years old sa kababaihan. Sa kalalakihan, 21 years old. O yun, pag 18, 19, 21 years old, okay, bahala na kayo sa buhay nyo. Pero, pagka below 18 years old, 21 years old, teka muna, merong malaking responsibilidad ang mga magulang dyan para hindi po kaagad-agad magkaroon ng pamilya ang kabataan. Kung kayo po'y natutulog sa pansitan, puro madyong ang ginagawa, puro marites ang ginagawa, nakalimutan yung anak nyo nakikipag saw-saw-suka na pala sa kanto. Delikado. Saw-saw-suka ang asim nun Tuloy tayo, 9:30 na po ng umaga, kinumpirma ng Philippine National Police na nakalabas na ho ng bansa ang isa sa dalawang general, Police General, na sangkot sa 999 kilos ng shabu
raid sa Maynila noong October 2022 yan. October po yan. Ayon kay Police Region Office Regional 3 at Director at spokesperson General Jean Pajardo, Enero anya o 8 pa nakalabas ng bansa at hindi naman pinangalanan. Ayun naman ang hirap sa inyo binibiti nyo kami. Dapat pinangalanan nyo para makilala natin yan at makilala ng OFW kung saan bansa nagpunta yan. Sa kasalukuyan anya ay siyam na pulis. Ang sangkot sa mga nanatili anyang large pa rin at large nakakawala pa. Kung saan apat na dito ay aktibo, 3 daw ho ay retirado at ang isa rito ay nag-resign at ang isa dismiss. Talaga nagkarambola na ito. May dismiss, may active, may retirado, may nakatakas na. Ay ano ba yan? Aba, bilis-bilisan nyo, General Marbil. Kasi baka ma-extend ka mas magandang accomplishment, mahuli mo mga ito bago dumating yung extension. Kasi si General Marbil po ay magre-retiro, retirement age niya ay sa February 7. Pero ang pinag-usapan ngayon ay i-extend kasi naman mag-i-election tayo, kailangan po ay nakalatag na kasi yung mga programa ng PNP. Baka maapektuhan daw kapag ho nagpalitan pa. Anyway, ayaw ko noong pangunahan nasa Office of the President na as Commander-in-Chief kung kailan at paano ang gagawin sa kinabukasan ng PNP Chief sa kasalukuyan. Nagpaliwanag na si COMELEC Chairman Erwin, sandali, bakit Erwin lang ito? Baka malito yung kamag-anak. George Erwin Garcia. Muntik na ako sumabit Nawala si George George Erwin Garcia. Sa desisyon kaugnay ng partial termination daw ho sa kontrata nito sa election provider sa tinatawag na Miro System Company. Ayon kay Garcia, ito ay para bigyan ng daan ang pag-deputize ng National Printing Office para ho masiguro na mabilis ang pag-iimprenta ng mga balota. Sa ilalim anya ng kasunduan, mahahatiin sa tig-siyam na rehiyon ang iimprenta ng Miro at ang NPO, kung saan 36.2 milyong balota ang ilalaan sa Miro at 36.8 milyon naman sa NPO. Yung pong National Printing Office, NPO, yan po ay government. Under yan ng Presidential Communication Office. Ayan, yung Miro naman ay private company kung di ako nagkakamali. Anyway, bahala sila. Ang importante, matuloy na. Dahil kasi nabitin-bitin yan Di ba? Dahil dun sa mga inilabas na temporary restraining order para maisama yung mga kandidatong naunang na-disqualified at binaligtad naman, nabaligtad sa desisyon ng Korte Suprema. Si Denise Osorio may report. Ano itong balitang ito? Wala sa ating dito sa PTD. Ano yung balita niya? Wala sa palengke, sa Visayas Avenue. Abay, napakalayo nito. Sa likod lang ng estudyo. Sabay ganun. Presyuhan daw ng sibuyas at mga galaw sa merkado ng port. Tingnan natin kung paano ang presyo ngayong araw na ito. Live report. Ay, bukas na lang. Ang ganda-ganda ng pagkaka-intro natin Nananawagan na po ang Metro Manila Development Authority, MMDA, sa mga kandidato na sa Hatol ng Bayan 2025 na panatilihin daw ho ang kalinisan at kapaligiran daw ho sa panahon ng kampanya. Ay, tama yan. Ayon po kay MMDA General Manager Procopio Lipana, General Manager Lipana. Magtutuloy-tuloy daw ho ang kanilang Oplan Baklas sa eleksyon para pernalya sa mga kandidato na ngayon ay laman ng nagiging pasaway ng pagkakabit ng kanilang mga poster kung saan-saan lugar. Ay, oo nga, no? Nasa gate, nasa puno, nasa kable, nasa cable, ginawa ng sampayan yung mga puno, at saka gate ng may gate. Ay, talaga naman, ang pinakamaganda dyan, yung mga kandidatong nandyan ang mga mukha, huwag nating iboto. Dahil kung doon pa lang sa pagkampanya, illegal na ang galaw. Kung doon pa lang sa paglagay ng poster, mali na ang ginagawa. Hindi gagawa ng kabutihan niya pag nanalo. Di ba? Simple lang yan. Nakita niyo sa mga bansang matitino. Sa Japan, Singapore, sa Amerika, Canada, sa Europe, at marami mga bansang mayaman at matino sa kanila. Ang mga poster nila talagang nasa mga lugar lang na legal. Walang nakakabit kung saan-saan. Dito lang naman sa atin
Election pa lang, gulangan na eh. Dayaan na eh. Di ba pandadaya yan? Kasi illegal yung pinaglalagyan ng mga election paraphernalia. Wala lang sapat na ipin at kamay na bakal ng COMELEC. Alam niyo kung ang COMELEC talaga ay gagawin ng kailang trabaho, malamang maraming kandidato ma-disqualified. Ang problema sa COMELEC mas marami ang press release at saka statement kaysa aksyon. Puro kayo dada. Aksyon! Para madisiplina ang kahit na sinong kandidato. Okay na ba ito? Sigurado ka? Baka mamaya yung baboy maging baka na. Narito na ang report. Dennis Osorio tungkol sa presyo ng mga bilihin. Live report. Yes, Mike, kasalukuyang binabantayan ng lahat ang presyo. Saan ba siya? Visayas Avenue o Visayas Mindanao? Ang lapit lang eh. Hindi makapasok-pasok si ma'am. Sorry po, tao lang. Ayaw tayo magagawa eh. Kala ko, sana ako nasa Visayas talaga. Di maaaring may problema sa signal. Visayas Avenue? Nasa likod ko lang. Ganyan pa yung signal. Ano nangyayari? What happened? Anyway, sabi nga ba, gusto ko baboy, naging baka na eh. Tuloy ang ating mga balita, nagain ng ethics complaint. Si Attorney Ferdinand Topacio laban kay Santa Rosa City Mayor tuloy Congressman Dan Fernandez. Ang naturang reklamo ay dahil sa conduct at unbecoming ng mamabatas bunsod sa intimidation sa kanyang kliyente na si Krasan Daong noong nag-iimbestiga ang Quad Committee ukol sa isyu ng Pogo. Hiniling naman ni Topacio pa rin na patawan daw ng parusa at explosion, pagtanggal kay Fernandez. Handa naman si Fernandez na harapin ang naturang reklamo laban sa kanya. Alam niyo itong isyong ito, paliwanag lang natin, baka para magkalituhan. Useless na petition ito. Alam niyo bakit? Una, Ethics Committee, sino ba ang mga membro doon? Di ba Kongreso, Congressman? Yung pagbabawal sa pakikialam ng abogado sa public hearing, yan ay rules, policy ng Kongreso. Tapos ngayon, yung chairman ng committee, gusto niyong disiplinahin ng mga membro? Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Pangalawa, Atty. Topacio, good morning, sir. Ikaw naman, patapos na ang Kongreso. 8 araw na lang ang trabaho nila, sarado na ang Kongreso. Pag nagsara ang Kongreso dahil mag-i-eleksyon at kakampanya, ang magbabalik ang Kongreso, ibang composition na yan, 20 Congress sa July na yon. So itong natitirang 8 araw, yung paano mo sususpindihin na mag-hearing pa? So pasintabi na, akin lang opinion ito. Publicity lang ito, attorney, di ba? Mahilig ka dyan eh. Publicity lang ito. Si Congressman Dan Fernandez, next Congress, hindi na yung congressman. Paano mo yan didisiplinahin? Dahil yan ay tumatakbong gobernador ng Laguna. O yan, kaya ko lang ginajustify yung publicity lang. Gusto mo disiplinahin yung chairman ng kanyang mga member? Gusto mo disiplinahin yung congressman na papaalis na? Paalis na kuya, nagbibihis na. Kasi 8 araw na lang ang trabaho. At tatakbo na siyang gobernador. So wala na sa next Congress. Ayan yung background niya para hindi nakakalituhan. So, ginajustify ko lang yung opinion ko na gimikan lang ito. Ay, bukong-buko talaga. 9:39 ng umaga, hindi po ako spokesman ni Fernandez. Hindi ko kilala yung mamang yan. Kahit na artista pa yan, hindi ko kayang kakilala ng personal. Magbabalik pa ang mga balita, siyempre dito po sa Mike Abilay. (9:43) na po ng umaga, bilis ng araw, ngayong araw-araw actually ng oras, ngayon ulit ko, ngayon po ay January 28 na po, ilang tulog na lang, Valentine's na, kamusta na po yung mga kabataan dyan? Hindi lang ho sa kabataan ng Valentine's, para sa lahat na may mga puso, pusong makabayan, makatao, at makapamilya. Ayan, ihanda na yung mga puso nyo. Malapit na, ilang tulog na lang ilang tulog na lang, Valentine's na. O February na. Tiniyak naman po ng Department of Human Settlement and Urban Development, DHSUD,
na mas matatag ang climate resilient daw ho ang lahat ng mga bahay, para sa bahay ito, na itinatayo sa ilalim daw ho ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Yung tinatawag na 4PS program. Matibay daw yung ating bahay. Tugon ito ng DSSUD sa atas daw ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong daw po ang makabagong disenyo ng pabahay ng angkop sa bansa na madalas tinatamaan ng kalamidad. Ayon sa DSSUD, Secretary Rizalino o Jerry Acosar, lahat ng 4PS project ay mataas daw po ang kalidad. Dahil bukod sa complaint ang mga ito sa tinatawag na building code, ay tinututukan ito ng gobyerno kasama ang mga local government unit. Ayun. So kahit bumagyo, kahit paano mangyari, matibay daw ang mga bahay ninyo. Ayan, sana all. Ayan, maganda yan kasi si Jerry Acosar, kahit hindi ko kilala ng personal yan, ayan ay malaking developer. Yan po yung gumagawa ng mga building dito sa Metro Manila. So alam na alam niya yung quality. Tama-tama yung pagkakahugot dyan ni Pangulong Marcos kay Acosar kasi eksperto yan tungkol sa mga housing project at paggawa ng mga building. O, di ba? Ayan. Iba, inggit na inggit yan kasi maraming pera dyan sa department na. Pero mayaman yung si Jerry. Mayroong mga building dito yun sa Quezon City. Ano? And then, bagit ko lang, background lang. Yung quality, paninindigan at sinasabi, in-establish ko lang na yung sinasabi ng sekretary, totoo yun. Kasi eksperto yan sa pabahay program. Okay? Nanindigan pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi siya papakayag na magpa-aresto sa International Criminal Court. Para si Kibuloy ito sa ICC, sakaling maglabas daw ito ng warrant of arrest laban sa kanya. Matatanda ang nahaharap ang senador sa kasong crime against humanity dahil nga ho sa isyu ng pagpapatupad ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, kung saan si De La Rosa naman noon ang PNP chief. Ayan. Naniniwala si De La Rosa na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos kumalas na ang ating bansa sa Rome Statute nga po ang kasunduan na bumuo sa ICC noong 2019. Pero may legal issue dyan, may debate dyan. Umalis tayo 2019. Pero ang mga complainant matapos maging biktima ng 2016, 2017, nag-file na ng kaso sa ICC. So nangyayari, ang krimen ng mga panahong yon, member pa tayo ng ICC. Ayun yung malinaw doon. Kaya may legal battle dyan o debate. Tingnan natin, parang palapit na ng palapit ang mga detalye nito kasi kinakausap na ng gobyerno ang ICC. Pag dumating yung warrant of arrest na may daladala ng Interpol, we welcome yan, hindi pwedeng i-deny. Di ba? Kasi tayo ay member ng International Police. Si Commodore J. Tariela, alam na ninyo, pag itong ating kakausapin, ang Philippine Coast Guard spokesman sa isyu ng West Philippine Sea, kasi patuloy ang panghaharas pa rin ng mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea. Makibalita nga tayo. Commodore, magandang umaga po. Hello Sir Mike, magandang umaga po sa inyo at sa inyo po mga taga-subaybay. Ano bang update na yan? Parang mabuti na lang at ang ating mamamayan at kayo hindi nagsasawa dahil paulit-ulit ho yung harassment, mga kaganapan dyan. Ngayon ba habang nag-uusap tayo, ano ba ang pinakahuling monitor nyo sa ating West Philippine Sea Exclusive Economic Zone? As of this morning sir, ang BRP Teresa Magbanwa, ang 9701, ang pinakamalaking barko natin was already directed by the Commandant Admiral Ronnie Hilgavan na humalinhin sa BRP Cabra na nagpapatrolya dyan sa Zambales. Dahil gaya nga po ng napabalita kahapon, BRP Cabra has to assist itong fishermen na namatay sa Zambales at dinala nga nila ngayong madaling araw sa Subic. Dahil umalis na si BRP Cabra, si BRP Teresa Magbanwa na ngayon ang nagbabantay dito sa presensya ng illegal China Coast Guard patrol off the coast of Zambales, sir. Anong sanhi po ng pagkamatay? Yung ating Well, kababayan? yung namatay sir na fisherman, it had a radio distress call, initially requesting for medical evacuation.
However, nung dumating ang Coast Guard sa kanila, ay nalagutan na siya ng hininga, no? And there is no more pulse, no? Kaya it was assumed na patay na siya dahil bago pa siya dumating sa amin ay wala na siya talagang buhay. Ako, kikirami tayo at malungkot yung nangyari. Pero ganito, Commodore, ano ba yung, nung isang araw may pinag-uusapan na bagong, ano ba yun, technology or ano ba, devices ang tawag doon na na-discover nyo na parang ginagamit ng China? Ano ba itong equipment na ito at para saan ba ito? Yes, sir, Mike. No? Nung last Saturday, ang China Coast Guard ay gumamit ng long-range acoustic device. No? Or ito yung isang instrumento nila para sumakit sa tenga. No? Parang ano to, pang crowd dispersal. No? Para magtakbuhan yung mga tao. So, ang intention nila dito is for the Philippine Coast Guard crew who are outside the Coast Guard vessel that's documenting their presence na pumasok sa loob ng barko, no? Because we were very successful in documenting their illegal presence and also telling the world, no, na ang China ay nagpapatrolya ng illegal dito sa ating exclusive economic zone. Kakaiba na ito. Dati ang ginagawa ng China, binubulag tayo. Binubulag yung ating mga kababayan dyan. Laser, di ba? Ngayon, gusto naman bingihin. Talaga yes, kakaiba. Kakaibang galaw. So ano ang move ngayon ng Philippine government through Philippine Coast Guard? Paano matitigil itong ganito? Bubulagin ka, ngayon bibingihin ka naman. Baka sa susunod, kung ano na yan. Commodore. Well, alam niyo naman, sir, ang guidance ng ating Pangulong Bongbong Marcos, we should not be instigated, no? And for us to be the cause of escalation. Ang ating pong Philippine Coast Guard, sa hanay po namin, despite of the bullying and aggressive actions on the part of the Chinese Coast Guard, ay mananatili po tayong mapayapa at professional. We're going to stick to our mandates, that is to challenge the illegal presence of the Chinese Coast Guard, no? And on a day-to-day basis, we are releasing information and updates about our activity off the coast of Zambales for the Filipino people to understand and also for the Chinese government to realize that we are standing up and we're not allowing them to normalize their illegal presence in Zambales. Nandyan pa ba yung pinakamalaking barko nila sa may area ng Zambales, Commodore, ng China? As of this time, sir, ang binabantayan natin is yung naging kapalit niya, yung China Coast Guard 3304, no? And 3103. But ang China Coast Guard 5901, paminsan-minsan sumusulpot, pumapalit dito sa mga barko na to. Balikan ko lang yung devices na ginagamit nilang nakakabingi. Sabi mo, dahil ingay ang dinudulot nito. Di ba meron na tayong bagong batas na pinirmahan ng Pangulo noong nakaraang taon para sa pag-identify ng mga lugar na talagang sakop natin at ating paninindigan at babantayan? Ano na ba hubang update? Ito ba ini-implement na? Implementation na yung batas? Or under study pa? Paano hubang ang estado nito? Well, ito po, sir, yung content ng radio challenge natin, no, sa China Coast Guard. Binabanggit po natin na they are violating the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award. The mere fact that we have already enacted this domestic law is a clear indication na ang UNCLOS, we have already put it in our enacted a domestic law, which is Maritime Zones Act, na we are actually operationalizing now, no? So we have all the reasons to challenge the presence of the Chinese Coast Guard that claim to patrol our own exclusive economic zone. Okay. Nako, Commodore, ganito, bigyan kita ng pagkakataon, ikaw na yung magbigay ng mensahe at manawagan sa ating mga kababayan. Alam mo naman, siguro nababasa mo sa social media, galit na yung taong bayan eh. Parang napapagod na rito sa isyong ito. Parang nga nambubuli na, lumaban na tayo. Sabi ko, sandali, relax lang tayo. Hindi natin business ang away. Sige, Commodore, kayo na po ang magpaliwanag sa mga mamamayang nagagalit na sa isyong ito. Maraming salamat po, sir, no, sa pagkakataon na to.
Ang gaya po na sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, we are not instigators of war. We are a peace-loving nation. Naniniwala po tayo sa gobyerno na ito, sa pamumuno po ni Jay Eduardo Año being the chairman of the National Task Force West Philippine Sea, ng mapayapa at maayos na paraan para po maitama natin ang mga maling gawain ng China, no? And even if they're still going to be aggressive, we're not going to be the reason of escalation. Gayon pa man po, nagpapasalamat pa rin po ako sa suporta ng ating mga kababayang Pilipino dahil alam po natin sa nagdaang survey, no, sinasabi po nila na 84% ng ating mga kababayan ay hindi naboboto sa mga pro-China candidates, no? At may 91% na ating mga botante rin ang nakakaalam tungkol sa laban natin sa West Philippine Sea. And they have been supporting as well the position of President Bongbong Marcos in our fight in the West Philippine Sea. Okay, Sana po ang resulta ng survey na ito ay may translate natin ng maayos sa paparating na eleksyon. It is important to elect legislative members, no, sa Kongreso at Senado na titindig at susuporta kay Pangulong Bongbong Marcos para masuportahan ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Okay. So hopefully sir, itong parating na eleksyon, let us make sure na ang ating pong mga kandidato will be accountable in their responsibility in standing up and fighting for the West Philippine Sea. Maraming salamat po. Salamat po, Commodore J. Tariela po ng Philippine Coast Guard. Ayan, pati mga politiko, ginigising niya. Tama yan, pati butante. Kasi mataas nga ang percentage na ayaw ng mga Pilipino, kaya yung mga kandidatong pro-China, ay kilala naman natin yan kung sino. Ay talagang hindi na dapat yan kasi may pagka-traidor yan sa mga Pilipino. Bago tayo tuloy ang magtapos sa umagang ito, batiin lang muna natin ang happy birthday. Naku, birthday pala ni Bossing. Birthday ng aming chairman. Ayaw, walang kukas-kupas. Chairman Oka Orbos. Chairman, good morning. Happy birthday po. Birthday today. Ilang taong ka na? 65? O 64? Ha? Hindi, bata pa ito. Dating governor, dating congressman, dating executive secretary, dating DOTR secretary, ngayon ay chairman of the board ng PTV4. Ayan, chairman, good morning. Mabuhay ka hanggang gusto mo. At enjoy lang sa pamilya. Samantala, abangan mamaya, Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, si Director General Manuel Antonio Tamayo, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, para sa kanilang daw home performance. Bisita sila mamaya. Bisita sila mamaya ni Joey at saka ni Weng. Weng Hidalgo at ni Joey Villarama. Alas 12:30 ng tanghali mamaya. Habang nanananghalian kayo, makinig kayo para malaman nyo ang seguridad at kaligtasan ng ating mga eroplano na pumapasok at lumalabas ng ating bansa dahil ng trabaho ng CAAP. Hanggang dito lamang po ang ating muling mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas. Siyempre, dito sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abby Live, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.